Tara pa nga sir, gala muna tayo. Pupunta kami ng Dingalan tsaka sa Gabaldon, Casa Alexandra. Ayan o. Hindi na ako nakapag-video mula doon sa bahay kasi maputik lang naman yung daan. Dito kami dadaan ngayon sa Malasakit Bypass Road sa Mangino. May isa pang daan doon sa Santa Rosa pero dito tayo dadaan ngayon. Update na lang namin kayo mga sir. Let's go! Yon mga sir, finally natuloy din tong lakad na to. So dapat nung September pa to, nung birthday ko, kaso dahil sa bagyo ngayon lang kami natuloy. Salamat din sa management ng Casa Alexandra sa pag-rebook ng aming schedule. Yon mga sir, nasa Fort Magsaysay na tayo. Nagpagas na kami dito sa Petron. Nakapasok lang namin ng Fort Magsaysay. Ito yung unang gasolinahan. Pagas lang tayo kasi baka mamaya malayo na yung gasolinahan. Let's go! Yun mga sir, sa bagong bypass kami nagdaan sa Gapan doon sa may Mangino. Diretso yun ng Peñaranda, tapos dire-diretso papuntang Fort Magsaysay. Tapos dire-diretso lang hanggang makalagpas ng Fort Magsaysay. Dito pa lang, grabe na yung view. Chill ride lang kami dito kasi ini-enjoy na namin yung magagandang view dito. Salamat din kay Lord kasi binigyan niya kami ng magandang panahon para sa araw na to. At yun, nakalabas na nga tayo ng Fort Magsaysay. Shoutout sa ating magigiting ng mga sundalo. Thank you for your service mga sir. Update mga sir, andito kami sa Gabalji. Let's go. At ito yung napaka-famous na daan dito sa Gabaldon. Nakita nyo naman, napakaganda talaga. Tapos nilagpasan muna namin yung Casa Alexandra, yung tutuloyan namin kasi didiretso muna kami ng Dingalan. Ayan o. Papunta kami ng Pacific View Deck. I-search nyo lang yun sa Google Maps tapos makikita nyo yung dalawang tuna na yan. Dito bago kayo umakyat may maniningil sa inyo ng worth 110 pesos per head na siguro parang environmental fee. Which is napaka-normal naman yan pagka nagpupunta kayo sa mga tourist spot na lugar kagaya nito. So bali sabi ni ate yung resibong inabot sa amin valid na yan hanggang 12 midnight. Tapos pwede na rin siyang gamitin sa mga iba-ibang spot na pwedeng puntahan dito. Kagaya nitong grotto tsaka yung Batanes of the East. Pwede na kayong humitiw dito para mag-picture sa spot na to sa tapat ng grotto. Pero kami, didiretso pa kami dyan. Nga pala mga sir, bawat spot may mga tour guide na pwede kayong magpasama. At syempre, wala yung bayad. Tapos pagdating nyo ng entrance ng Pacific View Deck, merong konting trekking na nasa around 6 to 8 minutes lang naman. Dito sa Pacific View Deck, siningi lang kami ng 100 pesos para sabayan kaming umakyat. Kaya natin, worth it ba ang pagod? Ayun na mga sir, Pacific View Deck. Tapos dito nagbayad kami ng worth 50 pesos per head plus yung 100 pesos para dun sa sumama sa amin umakyat. Pero 50 pesos lang din yung siningil niya kaya ang total namin dito 150 pesos lang. Tapos libre na tong mga cottage na pwede yung pagpahingan at pag-iwanan ng mga gamit pag gusto nyo mag-picture. Kita nyo naman, napakadami ng vlogger na nagpunta dito. Shoutout dun sa best friend ko na hindi nakasama dahil sumampa na sa barko. Kayong pare, napakalupit dito. Kung pupunta kayo ng Dingalan, highly suggested na pag-stayan tong Pacific View Deck kasi pwede kayo mag-overnight dito at pwede na kayo magpaluto ng mga pagkain. So kami dahil 2 PM pa yung check-in namin sa Casa Alexandra sa Gabaldon, dumiretso talaga kami dito sa Dingalan para sa spot na to. Ito kung makikita nyo, may mga spot dito na pwede kayong umakyat para mag-picture. Napaka-solid mga sir! Pacific View Deck. Deckworks. At di pa na kontento, bumaba pa. Ingat lang kayo sa pagbaba dito mga sir, medyo mabato. At grabe naman yung mahal ko. Sobrang ganda ng background pero mas maganda pa rin siya. Picture versus reality. Maganda. At bago kami bumalik ng Casa Alexandra, bumili muna kami ng pagkain para sa aming lunch. Kung plano nyo rin magstay sa Casa Alexandra, ay suggest na magdala na kayo ng mga pagkain para hindi na kayo magpabalik-balik.
At eto na mga sir, nakapasok na tayo ng Casa Alexandra. Grabe, entrance pa lang talagang na-inlove na ako dito sa lugar na to. So magche-check-in muna tayo tapos pakita ko sa inyo yung lugar mamaya. Ito si Kuya yung caretaker dito. Talagot na lang. Ito yung parking nila mga sir. Tapos dito lang tayo sa unang cabin. Let's go! Bukas ko na. Unang pasok. Wow! Grabe naman yun. Touchdown mga sir! Casa Alexandra. Ganda ng kwarto namin. Yan o. Cabin number 1. Wow. Sa mesa. Tapos syempre naka-aircon yan mga sir. May electric fan. Tapos ayan yung view sa labas. Imagine nyo na lang bukas ng umaga yan. Tapos may pool. Let's go! At yun, mukhang gutom na nga. Kaya kumain na kami mga sir. So habang kumakain kami, syempre kwentuhan muna kami dyan. Tsaka ni-enjoy namin yung view. Mga sir, bili muna tayo ng hapunan. Tsaka pa-breakfast. Ako muna lalakad. Tulog si Bebe Labs. Let's go! At yun nga mga sir, binakbak natin ang daan ng Gabaldon sa kay si Recti. What's up mga sir? Walkthrough namin kayo dito sa Casa Alexandra. Let's go! Sunset na oh. At pagbalik ko mga sir, sunset na kaya simulan na natin mag-walkthrough dito sa loob ng casa. So eto, mula sa entrance makikita nyo yung pathway na mahaba. Sa bandang kanan yung kanilang mini garden na pwede kayo mag picture. Tapos dito sa bandang kaliwa yung parking na maluwang, tsaka bawat cabin merong picnic table na pwedeng pagtambayan. Tapos syempre ito yung cabin number 1 kung saan tayo matutulog. Then katabi niya yung CR. And bawat cabin meron siyang kanya-kanyang CR pero nasa labas ng cabin. Tapos sa bandang kanan makikita niya yung pool na accessible sa lahat ng guest dito sa Casa Alexandra. Tapos makikita niya yung mountain view, sobrang lupit talaga. Kung kami na taga-probinsya din, na-appreciate namin. Paano pa kaya yung mga taga-city? Ito naman yung cabin number 2. So same lang yan, tatlong cabin na good for 2 packs. Pero kung gusto nyo, pwedeng gawin na 3 to 4 packs. Magdadagdag lang ng bedding sa loob ng cabin. Nga pala mga sir, naka-promo sila ngayon. So for 2 packs, from 3,000 pesos, na-avail namin siya for only 2,000 pesos. Tapos yung dating 3 to 4 packs na worth 4,000 pesos, pwede kayong mag-book for only 3,000 pesos. Tapos itong pinakamalaking cabin na 8 to 10 packs, makakapag-book na kayo for only 8,000 pesos. At kung didiretso pa kayo sa bandang likod, makikita nyo na mayroong half court na basketball court dito mga sir. Kung magtutropa kayo na pupunta rito, pwede muna kayo magpapawis bago mag-swimming. Yun no, hawak kamay daw kung wari, hindi nag-aaway. At yun, may pa-surprise ice cream pa tayo para poging-pogi. Cutie! Yes sir! Kaya ako picture din. Yun, napakaangas. Smile. So habang lumulubog yung araw, nag-chill-chill lang muna kami dito mga sir. Tamang kwentuhan, tapos shot ng konti. At yun na nga, syempre hindi natin papalagpasin yung pagkakataon na makapag-swimming dito. Dahil walang ibang guest, solong-solo namin dito yung pool. Lambingan ulit na parang di nag-aaway. At yun mga sir, habang nagsiswimming kami dito, syempre tamang kwentuhan lang ulit kami. Hanggang inaabot na kami ng dilim. Maliwanag din naman dito sa gabi mga sir, kaya walang problema. Yan oh, napakaganda. At kung gusto nyo magluto, pwede nyo gamitin yung kitchen nila dito. Mag-add lang kayo ng 200 pesos para sa only gamit ng gasol.
kettle at saka yung kanilang rice cooker. At yun mga sir, sinampalukang manok ang ating ulam. Yun mga sir, so tamang kain lang muna kami dito tapos matutulog na kami. Good night! Good morning. Yun na mga sir. Pag-gising namin, nagkape na kami tapos nagluto kami ng breakfast namin. Grabe talaga yung view dito mga sir. Sarap kumain habang pinagmamasdan ng view. Tapos mga sir, nakakalimutan kong i-video yung loob ng CR kaya ito ipapakita ko sa inyo. Yan o, napakalinis, maluwag, tsaka kompleto ng toiletries. Pero pwede naman kayo magdala ng sariling toiletries kagaya nung ginawa namin. Sobrang linis ng CR kaya napaka-komportabling gamitin. Let's go! At pagtapos namin kumain, nilinis na namin yung mga kitchen tools na ginamit namin para chill-chill na lang kami hanggang umuwi. Ito nga pala yung loob ng pinakamalaking cabin. So, ito yung 8 to 10 packs na pwede sa pampamilya. Kung makikita nyo, meron siyang dalawang kitchen dito. May ref, kompleto ng mga gamit. Merong dining area na overlooking yung harap ng swimming pool. Tapos meron din tong maluwang na sala. Merong TV, electric fan na pwedeng tambayan. At mga sir, so time check tayo. Past 9 AM. Hanggang 12 noon lang kami dito kaya magre-relax na muna kami bago umuwi. Hindi na kami nag-swimming kasi okay naman na, nakapag-swimming naman na kami kagabi. Tapos kanina nag-breakfast lang kami. Tapos sa daan na lang kami magla-lunch. Ayan yung view dito mga sir. Grabe ba? So yan mga sir. Let's go! At yun na mga sir. Unang-una, salamat kay Lord at sa Casa Alexandra sa napakagandang experience na to. Sa mga gustong mag-book sa Casa Alexandra, pakicheck na lang yung comment section para sa link ng kanilang page. At yan mga sir, gusto ko lang share sa inyo na na-realize namin sa konting bakasyon na to, pwede tayong maglibang kahit maraming responsibilities. So sa mga katulad namin na araw-araw nagtatrabaho para sa pamilya, bigyan nyo rin ng time ang mga sarili nyo para maglibang at kahit papano, ma-experience ang ganda ng mundo. Lagi nating tatandaan na maigsi lang ang buhay. Palagi natin piliin na maging masaya, maging mabuti sa isa't isa, at enjoy ng buhay. Ingat mga sir!